Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa maawain siya sa atin. Pinagbibigyan niya tayo, pinapatawad niya tayo, basta tayo ay magpapakumbaba sa Kanya, aaminin natin yung kasalanan natin. Kaya pinapatawad tayo ni Almighty Father dahil na rin sa blood ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ yung ultimate sacrifice. Yung malinis na dugo ni Jesus Christ, precious. Kaya tayo ay napatawad ni Almighty Father. Hindi na tayo kailangan pang kumuha ng mga animals to sacrifice. At saka, kahit hindi tayo Jew, pwede na tayong masave. Dahil kay Jesus Christ din yun. Na iba na yung covenant. So dati, ang masasave lang nung time ng sa Old Testament, yung mga Jew, yung lahi ni Abraham, Isaac, Jacob. Pero nang dumating na si Jesus Christ, nung naipako na sa cross, nag-iba na yung covenant. Kaya pati tayo ay masasave. Lalapit tayo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ naman, ilalapit niya tayo kay Almighty Father. Si Jesus Christ ang nagsusulat ng name natin sa kanyang book of life. Kaya lalapitan natin si Jesus Christ, the only bridge to the Father. Last time na pinasa natin was Isaiah chapter 1. So, yung Isaiah chapter 1, so si Isaiah ay prophet din, ano? So, kung nakikita natin, ano, walang tigil yung tao sa kasalanan. Hindi na tumigil yung tao gumawa ng kasalanan. Hindi na natigil yung tao na talikuran si Almighty Father. So nakalagay dito, buti pa yung ox, kilala niya yung owner niya. Buti pa yung donkey, alam niya yung bahay ng master niya. Pero tayo, hindi natin alam. Nagbubulag-bulagan tayo. Sinful. Makasalanan tayo. Pero nakalagay dito, si Almighty Father pa rin yung humihikayat sa atin. Siya pa rin yung humihikayat sa atin na lumapit sa Kanya. Kasi willing siya to forgive us. Kaya yung mga kasalanan natin, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Dahil sa blood ni Jesus Christ. At kung willing tayo at patuloy na susunod sa kagustuhan ni Almighty Father, i-bless niya tayo at makakasama natin siya sa heavenly kingdom with Jesus Christ, na si Jesus Christ ang nag-reign. At yung kingdom ni Jesus Christ, it will never end. It will be forever. Binabanggit din dito yung society natin, no? Bulok yung society natin. Dahil sa kasalanan, hawa-hawa na tayo, lahat tayo. Walang exempted. Sasabihin niyo, hindi, nagbago na ako. Totoo bang nagbago ka na?
Totoo ba yun? So, pag nagbago tayo, no, alam na natin na pag nagkakasala tayo, may mga bagay na minsan hindi natin alam na nagkakasala pala tayo. Lagi tayo lalapit sa tatay natin. At kung alaman natin, no, lalapit pa rin tayo. Papatawarin tayo. Pero dapat yung mga nagkakasala sa atin, papatawarin din natin. Para patawarin din tayo ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. Kasi kung di natin papatawarin yung mga nagkakasala sa atin, paano tayo papatawarin ng tatay natin? So dito na tayo sa Isaiah chapter 2. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. So vision na ipinakita ni Almighty Father kay Isaiah. So itong si Isaiah, no, mas matanda siya kaysa kay Ezekiel, Daniel, saka kay Zechariah. Kasi isa siya sa mga naunang prophets. Now it shall come to pass in the latter days, no? Nakalagay in the latter days. So hindi ito nung time na pinakita ni Almighty Father yung vision kay Isaiah, hindi yung time na to, no? Kundi in the latter days. Ano ba yung latter days? Tayo, nasa latter days na tayo. Okay? Pero mas may latter days pa. Yun yung, baka sabihin nyo, religion ako na, may religion kasi ng ganitong pangalan. Hindi, no? Binabasa ko lang, New King James Version ang binabasa ko. Okay? That the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains. Yung mountain ng bahay ni Almighty Father tsaka ni Jesus, naka-establish pa sa top ng mountain. Ano ba yung mountain na yun? That the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains. Yun ang literal na ibig sabihin, no? Pero, dito sa may Daniel, sa vision ni Daniel, no, nakita niya na sa Daniel chapter 2. Ano pala ito? Panaginip ni Nebuchadnezzar na inexplain ni Daniel. Nakalimutan din ni Nebuchadnezzar yung kanyang dream. Kaya, inikwento or binigay ni Almighty Father kay Daniel yung dream ni Nebuchadnezzar kay Daniel. Tapos si Daniel naman, nirelay niya kay Nebuchadnezzar kasi si Nebuchadnezzar nakalimutan na niya yung kanyang dream. Tapos, in-interpret pa ni Daniel. Ibinigay ni Almighty Father kay Daniel. So sa verse 35, Daniel chapter 2 verse 35, then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. So, yung mountain na to, na sinasabi, yung rock na tumama sa statue, naging mountain. Sino ba yung rock? Ang rock, the cornerstone, si Jesus. So, ang binabanggit yung the mountain, dito sa verse 2 ng Isaiah chapter 2, verse 2, that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains. Si Jesus Christ ito, na itataas o i-exalt, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. So si Jesus Christ ito, no? Si Jesus Christ siya yung mountain, yung rock na naging mountain na nag-fill ng whole earth, na binabanggit naman dito sa Isaiah na may mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains. So si Jesus Christ itong ma-establish on top of the mountains na sasambahin natin, i-exalt natin, i-glorify natin.
Many people shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us His ways. So, sino yon? Yung way, si Jesus Christ. People shall come and say, come and let us go to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us His ways. So, si Jesus Christ ito. And we shall walk in His paths. So, kung ano yung path na dinaanan ni Jesus, yun ang dadaanan natin, no? So, nakikita na niya, binabanggit si Jesus dito. Pero, syempre, sa Old Testament, walang binabanggit na name. Puro mga, hindi eksaktong name. Pero, merong nakalagay, Emmanuel, no? Pero, hindi Jesus. Gaya nung sa Zechariah, Joshua, pero hindi Jesus. Pero yung meaning ng Joshua kasi is deliverance din, savior din. Jesus din ang ibig sabihin. But in another, in a different spelling. Tapos iba yung pagkakasulat, diba? And we shall walk in His paths, for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations. Si Jesus to, siyang ginawang judge, the Almighty Father. Kasi siya yung nakasama ni Jesus Christ, yung mga tao dito sa mundo. Kaya siya ang magiging judge ng nation and rebuke many people. Kasi napagdaanan ni Jesus lahat. Napagtagumpayan niya. At alam natin na kay Jesus lahat ibinigay ng power and authority ni Almighty Father. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore because of Jesus. Kasi magkakaroon na ng peace, no? Kasi si Jesus ay Prince of Peace. So nakalagay nga yun. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, sino yung child is born? Si Jesus yon. Siya rin yung Prince of Peace. No? So, si Jesus ang pinatutungkulan dito, the Almighty Father, na nagpakita siya ng vision kay Isaiah. O house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord. Hinihikayat tayo na maglakad ng naayon sa kagustuhan ng tatay natin. Light, liwanag ng ating Diyos. For you have forsaken your people, the house of Jacob. Kasi, ngayon dati, lagi si Almighty Father, may pinapadala ng mga prophets sa Old Testament. Tapos, nang dumating si Jesus. Pero, dahil sa sobrang dami na ng kasalanan ng tao, napalayo sa tatay natin. Kaya hindi na natin siya naririnig. At yung ganun din ay dahil sa pinabayaan na tayo ng tatay natin. For you have forsaken your people, the house of Jacob, because they are filled with eastern ways. Ano ba yung eastern ways? Di ba yung mga magi galing sa east? Magic. Okay? Magic. Kaya nga binanggit at they are soothsayers like the Philistines, and they are pleased with the children of foreigners. Sa eastern ways din, merong mga idolatry, kung ano-anong mga paniniwala. Kaya napalayo tayo sa tatay natin. Their land is also full of silver and gold, and there is no end to their treasures. Their land is also full of horses, and there is no end to their chariots.
naging busy ang tao, full of silver and gold. Maraming marangya or opulent lifestyle ang mga tao. Full of horses. Walang tigil din yung mga chariots. Their land is also full of idols. Latter days to ay binabanggit, no? So, latter days ngayon, punong-puno rin ng idols yung nation natin or yung mundo natin. Iba-ibang klaseng idols, money, fame, fortune, graven image, kung ano ng mga iba-ibang paniniwala na hindi naayon sa kagusto ni Almighty Father. Ngayon, lately may nabasa ako na nagkakaroon na raw ng pagkakaisa ang mga iba-ibang mga religion. Masaya ba kayo doon? Masaya ba kayo na nagkakaisa ang iba-ibang mga religion? Sige, matagal na sila nagkakaisa. Ang mga religion, matagal na sila nagkakaisa. Bakit sila nagkakaisa-isa? Pareho silang may idols. Pareho silang puro pagpapayaman ang nasa isip. Pareho silang puro blessings lang dito sa mundo ang nasa isip. Hindi pwedeng isama si Almighty Father sa mga samahan ng mga religion na nagkakaisa. Dahil binabastos natin yung tatay natin. Hindi siya pwedeng isama sa kadumihan. Isasama mo siya sa mga sumasamba, sa mga daga. May sumasamba sa mga araw or sun, S-U-N, or sumasamba sa mga taong makasalanan na nagkasala rin. Sumasamba sa mga ginto. Hindi mo pwedeng isama doon si Almighty Father. Kaya kung gusto ng mga religion na magsama-sama sila, sige, magsama-sama sila, pero wag nilang isama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Holy si Almighty Father, holy si Jesus Christ. Wag yung isasama sa mga ganon na kadumihan. Binabastos ninyo si Almighty Father. Meron pa nga, nakita ko sumasamba sa mga elepante. Isasama niyo doon ang pangalan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Tama ba yon? Minsan may mga Christian pa, no, sumasama sila sa ganun. O yun, tuwan-tuwa pa sila. Sige, sama kayo dyan. Pero ilawag nyo isasama si Almighty Father, yung pangalan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, tsaka ng Holy Spirit. Binabastos ninyo. Sa tingin niyo natutuwa si Almighty Father? Isinasama niya sa may sumasamba sa mga, yung may taong mataba, tapos maraming mga bata na katabi. Or yung may lalaki na kulay ginto, tapos nakaupo ng squat. Isasama niyo sa ganun, si Almighty Father. Mahiya naman tayo. Huwag niyo isasama si Almighty Father sa ganun. Kayo ang sumama kung gusto niyo. Huwag niyo idala si Almighty Father. Pag binabastos niyo si Almighty Father, ibig sabihin hindi niyo siya mahal. Inile-level niyo siya sa religion ng kung ano-anong religion.
Kaya nga galit nga si Almighty Father sa mga idolatry, sa mga kung ano-anong mga kadumihan. Tapos isasama ninyo. Their land is also full of idols. They worship the work of their own hands. Di ba yung halimbawa gumagawa kayo ng yung sinasamba niyo ng elepante, di ba kayo nag nun? Ano ba, saan ba gawa yun? Sa ginto ba yung gawa? O gawa ba yun sa kahoy? Gawa ba yun sa semento? Ano yun? Di ba kamay ninyo ang gumagawa ng image na yun? Hindi pwede isama si Almighty Father doon. Kasi paggawa ng tao, madumi. Hindi nyo naiintindihan. Si Almighty Father, holy siya. Kaya hindi mo siya pwedeng ilagay. Tsaka si Jesus Christ, hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang statue, sa isang image na ito lang si Jesus, ito lang si Almighty Father, ito lang, ito na, gawa ko na, ginawa ko na, ito. Binabastos ninyo. Hindi nyo naiintindihan. Napakahuli ni Almighty Father para ilagay natin siya sa isang bato, sa isang statue, sa isang kahoy na ginawa ng tao. Na gumawa ng tao, madumi din. Hindi nyo naiintindihan ba yun? That which their own fingers have made. Gumagawa tayo ng kasalanan, yung gumagawa ng mga statue na yun, gumagawa ng kasalanan. Tapos, mamaya-maya, gagawa na ako ng statue. Ito si Jesus, gagawin ko siya. Binabastos ninyo. Hindi nyo naiintindihan. Hindi, tradition niya lang yon. Ayaw nga ni Almighty Father ng tradition eh. Ang gusto ni Almighty Father, bumalik tayo sa Kanya. Yun ang gusto niya, bumalik tayo. Magsisi sa kasalanan. Yung mga tao bang sumunod ng tradition na yon, nasa na sila ngayon? Verse 9, Isaiah chapter 2. People bow down and each man humbles himself, therefore do not forgive them. Niyuyukaan natin. Nagpapakumbaba tayo, pag nakakakita tayo, yuyuko tayo. Ay, ayan si si Jesus, o ayan si, binabastos. Hindi yun masaya, hindi masaya si Almighty Father sa ganun, hindi masaya si Jesus Christ. Magbabasa kasi tayo ng Bible para maintindihan natin. Ngayon, kung hindi nyo ina-acknowledge yung Bible, no, na ito lang ang talagang mapagkakatiwalaan, ano pang masasabi ko? Si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Ibig sabihin, wala kayong pananampalataya. Kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Kasi hindi ka nagtitiwala sa salita niya eh. Kasi salita to ni Almighty Father. Vision to, ibinigay sa prophet Isaiah ni Almighty Father. Hindi to myth or fable. At oo, nagagalit si Almighty Father. Hindi, kung gusto nyo ng magandang ng magandang salita or para ma-bless kayo, huwag kayo manood nito. Huwag kayo manood nitong YouTube na to. Huwag nyong panoorin ako. Kung gusto niyo na puro yung magagandang salita lang ang madinig ninyo. Kasi hindi nyo magugustuhan. Yung mga nandito sa Bible, pag hindi nyo nagustuhan, aayawan ninyo, tapos ang aawayin ninyo yung nagbabasa ng Bible or kaiinisan ninyo. Huwag na lang kayong manood sa akin kung ganun. Kasi ang binabasa ko, Bible, salita ni Almighty Father to. Hindi ko to dinadagdagan, hindi ko to binabawasan.
Dahil pag dinagdagan mo, babawasan mo to, binabastos si Almighty Father. Kung hindi mo ina-acknowledge lahat ng mga nandito sa Bible, wala kang faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father, manatili ka na lang na bulag. Mabuti pa yung bulag ka para hindi mo na lang makita, no? Pero kung bulag ka, paano na yung kaluluwa mo? Masakit man ang salita ni Almighty Father. Ha? Masakit magsalita si Almighty Father. Kasi nasasaktan din siya. Mas mabuti na masaktan tayo para magising tayo. Kaysa naman wala nagsabi sa atin, tapos yung kaluluwa naman natin na nasasaktan sa impyerno. Yung mga ganun tao, hindi, baka may masaktan natin yung feelings nila, ma-offend natin, wag nating i-offend. Pero ang ina-offend natin, sino? Si Almighty Father, yung tatay natin, yung creator natin, yung may-ari ng buhay natin, yung ina-offend natin. Siyang sinasaktan natin. Mas mabuti na ngayon kayo masaktan kaysa masaktan ng kaluluwa ninyo sa impyerno. Kaya sinasabi ko sa ito, binabasahan ko kayo ng Bible. Verse 10, enter into the rock and hide in the dust from the terror of the Lord and the glory of His majesty. Magtatago na ang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa pagsasamba nila sa mga idols, sa pera, sa mga material things, sa gold, silver, sa mga symbol of opulence, yung mga magagandang bagay sa paningin natin, yung pride natin, yung lust natin, no? The lofty looks of man shall be humbled. Ibababa ni Almighty Father ang kayabangan ng tao. Sa takot kay Almighty Father and the glory of His majesty, dadating ang panahon. No? Latter days to, pinag-uusapan dito. Kahit itong Isaiah ay noon pa, latter days ang binanggit, diba? So current ito. Tayo to. The haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Si Almighty Father lang maitataas. Kasi Jesus Christ, sa oras na pagdating ni Jesus Christ, sa ngayon pinagbibigyan pa tayo. Marami pa ang hindi nakakaalam ng Bible. Marami pa ang hindi nakakabasa ng Old Testament. Babasahin natin yung Old Testament kasi yung mga prophecy dito, hindi pa ito nangyayari. Kaya pinapabasa sa atin. Dahil importante ito. Kaya ito ibinigay, itong mga prophecy sa mga prophets. Pagbibigay ng warning sa mga tao, in the latter days, nandito na tayo sa latter days. Dahil tatandaan natin, 1/3 lang ang makakapunta in heaven. Sinabi na niya ni Almighty Father, wala siyang nililihim sa atin. Nakalagay dito sa Bible, sa Zechariah. Hindi ko alam kung bakit hindi natin nalaman noon pa. Kasi hindi natin siya hinahanap. Ulit natin verse 12. For the day of the Lord of hosts shall come upon everything proud and lofty, mayayabang at mapagmataas, upon everything lifted up, egoistic, and it shall be brought low. Ibababa ni Almighty Father lahat ng mga mayayabang.
Ako wala akong may pagyayabang. Ang ipinagyayabang ko si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Sila ang itinataas ko. Kaya binabasahan ko kayo ng Bible. Dahil hindi ko to salita to ni Almighty Father. Upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up. Lahat ng mga matataas, matatayog, mga puno na malaki, ibig sabihin mga tao, prideful, egoistic, haughty, arrogant, feeling entitled, feeling matalino, opinionated masyado, feeling niya full of wisdom siya, pero para lang siyang isang lata na walang laman ang utak. Dahil yung wisdom ng mundo na to ay foolishness kay Almighty Father. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Lahat ng mga mapagmataas ibababa ni Almighty Father. Upon all the high mountains, upon all the hills that are lifted up, upon every high tower, and upon every fortified wall, upon all the ships of Tarshish, and upon all the beautiful sloops. Maganda, mataas, pinakamatayog, pinakamataas, pinakamaganda, pinaka-strong. Itong ibig sabihin to. Lahat yan ibababa ni Almighty Father ng mga tao, ng mga nagyayabang. The loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be brought low. The Lord alone will be exalted in that day. But the idols, He shall utterly abolish. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga idols. Iba-ibang form of idols, no? Ang mga tao, di ba? Hindi lang graven image yan, ha? They shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth from the terror of the Lord and the glory of His majesty when He arises to shake the earth mightily. Pag niyugyog ni Almighty Father, lahat, itong mundo, asa na ang mga matatayog ang ere, o matatasang ere, mga egoistic, mga prideful people. Noon nga lang 2 years ago, di ba? Nasa na yung mga prideful people ng time na yun? Nawala, di ba? Bakit? Naging pantay-pantay ang tao. 2 years ago. Nagkaroon ng sinasabing may sakit ng mga tao, naging pantay-pantay ang tao. Nawala ang mga mayayabang, mga prideful, arrogante, egoistic. Sample pa lang yon. Pero ngayon, bumalik ulit ang mga mayayabang. Hindi nagbago ang tao. Tinest ni Almighty Father. Magbabago kaya ang mga anak ko? Tingnan nga natin. Lagyan nga natin ng i-allow natin na tumigil ang mundo ng 2 years. Tingnan natin ang mga anak ko kung anong gagawin nila. Nagpakabait, diba? After 2 years, anong ginawa ulit natin? Andito na tayo sa estado natin. Anong ulit ang ginawa natin ngayon? Ano ulit ang current? Ano ngayon ang ginagawa natin? Yabang pa rin, ano? Kunyari, full of wisdom, hindi naman. Ang tunay na wisdom manggagaling yun kay Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Hindi ito nababasa sa kung saang-saang libro. Ibibigay yun sa inyo, Almighty Father. Kasi yung wisdom, dapat make wise, no? Yung root word nga is wise. Sino lang ang wise? Si Almighty Father. Sino lang? So, kung si Almighty Father ang wise, ibibigay niya yon, no? Siya lang ang makakapagbigay nun sa tao. Yung tao, hindi niya kayang makakuha ng wise, kundi galing kay Almighty Father yon. Paano natin makukuha yung wisdom? Lalapit tayo kay Almighty Father, humbling ourselves, ganon yon. Ngayon, kung mayabang ka, tapos feeling mo full of wisdom ka, hindi yun galing kay Almighty Father. Feeling mo lang yun.
Dahil lahat tayo walang may pagmamalaki dito sa mundo. So isang iglap, kain tanggalin lahat ng Almighty Father. Verse 20. In that day a man will cast away his idols of silver and his idols of gold, which they made each for himself to worship, to the moles and bats. Wino-worship ng mga tao, idols made of silver, idols made of gold. Sila mismo ang gumawa, at sila rin mismo ang sumasamba sa kanilang ginawa. Nakakaiba, no? Naintindihan ninyo? Kayo ang gumawa, tas kayo na rin ang sumasamba sa gawa ninyo. Ang weird, no? Hindi ba ninyo naisip yun? Which they made each for himself to worship. To the moles and bats. Asan ba ang mole? Nasa ilalim ng ano, di ba? Ng lupa, nakatira. Asan ang bats? Nakatago sa kuweba, di ba? Ang dudumi. So, sa araw na yon, na pag yumanig ang mundo, hindi natin alam kung paano papayagi, i-shake ni Almighty Father ang mundo. Magsisisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. At magtatago sila, itatago nila yung kanilang idols, yung mga bagay na pinangahawakan nila, itatago nila, itatapon nila o kung saan-saan man. Tapos, lalapit sila kay Almighty Father. Pagpapakitang tao. Kunyari, takot. Pero pag nandyan na naman yung buhay na sagana, arya na naman, gagawa na naman ng kasalanan ang tao. Verse 21, to go into the clefts of the rocks and into the crags of the rugged rocks, from the terror of the Lord and the glory of his majesty when he arises to shake the earth mightily. Alam naman natin sa Book of Revelation, di ba? Na yung mga the bolts of the wrath of God andon. So konektado na naman ito sa Book of Revelation. Yung shake the earth mightily, medyo minsan literal, lindol, pero minsan might shake the earth, kundi yung economy, or yung may tsunami, or matatakot ang mga tao. Gaya nung 2 years ago, di ba, na-shake yung earth mightily noon. Verse 22, sever yourselves from such a man, whose breath is in his nostrils, for of what account is he? Anong ibig sabihin nito? Putulin niyo ang pakikipag-ugnayan ninyo sa mga tao na nabubuhay lang dahil sa may ilong sila, yung hiningal lang nila nasa ilong. Pero para na silang patay dahil sa kasalanan nila. Nabubuhay na lang silang parang mga patay, buhay sila. Nabubuhay lang sila dahil sa ilong nila, pero wala na silang isip at puso. Matigas. For of what account is he? Para saan pa yun? Ano pa ang niya? Ano pa ang pakinabang niya? So alam natin, galit na galit si Almighty Father. Lagi nababanggit dito, idols. May kakilala ako, no, sabi, ay, yung 10 Commandments, no? Yung sa 10 Commandments, ano ba yung mga 10 Commandments? Hindi ko kabisado yung 10 Commandments, no? Para yung una yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. You shall have no other gods before me. Walang ibang Diyos na sasambahin. Sino lang ang sasambahin? Si Almighty Father. Si Jesus Christ, dahil sinabi ng Almighty Father, He is my Son, listen to Him. Okay? Kaya konektado si Jesus Christ, na God din si Jesus Christ, dahil si Almighty Father na nagsabi,
My son, listen to Him. Makinig tayo kay Jesus Christ. Si Almighty Father, utos niya yun. Pag sinabi ni Jesus na nagpapatawad siya ng kasalanan, lalapit tayo kay Jesus. Diyos siya, ibig sabihin. Sabi ni Almighty Father, listen to Him. Okay? Ngayon, ito, isa pa sa mga 10 commandments, no? You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. May kakilala ako, sabi, ay baka ibang Bible yung binabasa mo. Hindi naman yan yung Bible namin sabi. Ang Bible pare-pareho lang. Ang ginawa lang ay iniba yung 10 commandments. Tinanggal yon sa commandment. Ang ginawa, ipinalit, thou shall not covet your neighbor's wife and thou shall covet your neighbor's good. Isa lang count yun yung covetousness. Ginawang dalawa para sumaktong 10. Tapos tinanggal itong, you shall not make yourself an image or bow down or worship. So, sino nga na nagsisinungaling? Sinong nang loloko? Basahin nyo rito, Exodus chapter 20. Yung 10 commandments. Kaya nagagalit si Almighty Father. May iba tayong ginagawang Diyos. Hindi siya ang ginagawa natin Diyos. Iba ang ina-acknowledge ng mga tao. Iba ang nilalapitan ng mga tao. Ginawa ninyo ang isang image, tapos kayo rin mismo ang sasamba. Paggawa ng tao, madumi ang gawa ng tao. Hindi pwede kay Almighty Father yung gawa ng tao. Pag si Almighty Father lang ang nag-utos, gaya nung tabernacle, at saka yung ephod ng high priest, pag si Almighty Father lang ang nag-utos, pero kung hindi sa inyo ipinag-uutos, bakit ninyo gagawin? Kasi kaya ipinag-utos ni Almighty Father yun. Kailangan yun, symbolic yun, symbolizes Jesus Christ. Okay? Yung Ark of the Covenant, tsaka yung tabernacle, sinisimbolo nun si Jesus Christ. Pero nung dumating na si Jesus Christ, yung temple napunit na, yung curtain from top to bottom. Ibig sabihin, hindi na sa temple, hindi na sa gawa ng tao, kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ na, yung temple na dapat nasa puso natin. At ang church, sino? Tayo, mga tao. Tayo na ginawa ni Almighty Father. Tapos, wag ninyong isasama si Almighty Father sa kalokohan ninyo na yung one religion, isasama ninyo na nagkakaisa na, nagkaka-unite na ang mga religion. Binabastos nyo si Almighty Father. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo? O alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Alam ba ninyo ang ginagawa ninyo na sinasama nyo si Almighty Father na nagkakasama-sama ng mga religion? Hindi nyo alam na holy si Almighty Father? Akala ko ba mga religious leaders kayo? Bakit hindi nyo alam na sobrang holy ni Almighty Father? Bakit isinasama ninyo sa iba pang mga paniniwala? Inililevel ninyo Hindi ko maintindihan. Bakit inililevel nyo si Almighty Father? Ano ba yung mga sinasamba ng ibang mga religion na mga na mga animals? Maliban sa elepante, kasi sumasamba sa elepante, meron pa nakakatakot, mga nakakatakot na itsura. Kung gusto niyo kayo na lang, huwag yung isama si Almighty Father. Huwag yung binabastos si Almighty Father.
Pag hindi kay Almighty Father, pagkadumihan yon, kanino yon? Sa dumi. Si Almighty Father malinis siya, hindi siya pwedeng maisama sa kadumihan. Kung madumi yung mga yon, kanino sila? Puro lang panglupa lang ang alam nila. Yung mga sinasamba ng mga tao dito na iba-ibang mga religion, puro panglupa lang, puro pangpapayaman dito sa lupa. Iba ang kay Almighty Father. Ang inheritance natin siya in heavenly kingdom, Jesus Christ. Yun kay Almighty Father. Holy. Pag ang focus lang ng inyong paniniwala ay nandito lang sa mundo, kay Satanas yon, kay Lucifer yon. Iniiba lang ang pangalan. Kunyari, having the form of godliness but denying its power. Andito yun sa Bible. Ano bang verse yun? Second Timothy chapter 3 verse 5 to 7, having the form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. No, turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead the captive silly women laden with sins, led away with the divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kaya kung Christian ka, huwag mo sasama si Almighty Father. Huwag niyong babastusin. Pasalamat tayo dahil mapapatawad tayo. Pero pag ang Holy Spirit ang binastos, hindi na mapapatawad kahit kailan. Si Almighty Father mapapatawad tayo, tsaka si Jesus Christ. Pero pag Holy Spirit, wala na, finish na. Kaya binabasa ko kayo ng Bible. Nasasaktan man kayo. Sa ngayon, feelings nyo nasasaktan. At least sinabi ko ng totoo. Para alam nyo na yung sa ngayon, feelings nyo masasaktan. Kaysa naman in the future, ang masasaktan sa inyo ay yung kaluluwa sa impyerno. Kaya ngayon palang binabasahan na natin kayo ng Bible. Sinasabihan na kayo. Para na rin, wala na rin ang responsibility sa mga taong alam yung katotohanan pero hindi sinasabi. Yung mga leaders ninyo, bakit hindi sinasabi sa inyo? Kasi natatakot sila ma-offend kayo. Natatakot sila na baka hindi kayo magbigay ng tithes. Natatakot sila na hindi kayo magbigay ng offering. Kaya hindi sila nagsasabi sa inyo ng mga tungkol sa kasalanan ninyo. Ang tawag doon sa kanila, worthless shepherds. Mananagot sila kay Almighty Father. Papasalamat ako kay Almighty Father sa strength na binibigay niya sa akin every day. Sa knowledge and wisdom na binibigay niya, sa pag-guide niya sa akin, sa pag-care niya sa akin, sa pagmamahal niya sa akin. Para na rin na masabi ko sa inyo, no? Kaya inaalagaan din ako ni Almighty Father. Kasi inaalagaan din kayo para masabi sa inyo kung ano ang totoo na nakalagay dito sa Bible. Kasi mahal din kayo ni Almighty Father. Kaya lagi tayong magpipray, lagi magdadasal, and read the Bible para alam natin. Hindi tayo unaware na, ba't nandito, may magkagulatan, ba't sa impyerno ako, bakit ako nandito, di ba mabait naman ako na tao, tumutulong ako sa mga mahihirap. Kahit mabait ka na tao, tumutulong ka sa mahirap, tapos sumamba ka naman sa mga graven image, hindi si Almighty Father ang sinamba mo, hindi si Jesus Christ.
wala sa puso mo, at saka mayabang ka, ay, ano ngayon? Hindi mo alam. Oh, now, ngayon, alam mo na. Kaya may chance tayo ngayon, magpasalamat tayo sa tatay natin. Lagi siya nakatingin sa atin, nakabantay. Di ba, nabasa natin? May mga nakabantay na mga angel sa atin. 7. Paikot-ikot sila din sa buong mundo. And at the same time, si Almighty Father din, kita niya lahat kasi isa sa mga characteristics niya, eagle. Dahil yung isa sa mga cherubim, yung sa mga four living creatures, bawat isa doon ay may eagle at saka eyes all over the body. Importante yung eyes all over the body kasi kita lahat ng mga tao ginagawa, walang lihim. Kaya gusto ni Almighty Father lagi yung totoo, the truth. Dahil yung katotohanan, yun yung makakapagpalaya sa atin. The truth will set us free. Free from what? Free from the bondage of sin. Free from idolatry. Free from doing bad things. Dahil si Jesus Christ ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Kaya magpasalamat tayo lagi. Pray, worship God, thank Jesus and the Almighty Father. Read the Bible. And then you can do your own thing by your jobs, kung may trabaho kayo, no? And then apply all the things that you've learned in the Bible in your daily lives. Kasi pag may faith tayo, it'll manifest through our works. Thank you, and God loves us all so much.